Good morning sa lahat. Tara, basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 30 July 2024. Pakisabayan ako ng basa guys at nang tayo pare-parehong matuto dito. Ezekiel chapter 35, ang parusa ng Diyos sa Edom. Ezekiel chapter 35 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 2, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa Edom. Verse 3, sabihin mong ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo, bundok ng Edom, gagawin kitang ilang. Verse 4, wawasakin ko ang iyong mga lungsod at gagawin kong lugar na mapanglaw. Sa gayon, makikilala mong ako si Yahweh. Verse 5, lagi mong nilulusob ang Israel at pinuksa mo ang kanyang mamamayan sa panahon ng pagpaparusa sa kanya. Verse 6, dahil dito akong si Yahweh ang Diyos na buhay ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay tiyak na mamamatay. Ikaw ay pumatay kaya papatayin ka rin. Verse 7, gagawin kong ilang ang iyong lupain at sino mang maglakbay roon ay papatayin. Verse 8, tatambakan ng bangkay ang iyong mga bundok, libis at mga bangin. Verse 9, gagawin kitang lugar na mapanglaw at ang iyong mga lungsod ay aalisan ko ng mga tao. Sa gayon, makikilala mong ako si Yahweh. Verse 10, sinabi mong iyo ang Israel at Judah, bagamat alam mong ako ang Diyos nila. Verse 11, dahil diyan, akong si Yahweh ang buhay na Diyos ang nagsasabi sa iyong tiyak na pagdurusahan mo ang iyong pagkagalit, pagkainggit at pagkapuot sa aking bayan. Gagawin ko sa iyo ang ginawa mo sa kanila, makikilala ninyong ako si Yahweh kapag naparusahan ko na kayo. Verse 12, sa gayon malalaman din ninyo na alam ko ang inyong kalapastangan nang sabihin ninyong ang kaburulan ng Israel ay winasak upang iyong sakupin. Verse 13, kinalaban ninyo ako at pinagsalitaan ng kung ano-ano. Ito'y hindi lingid sa akin. Verse 14, wawasakin kita ng lubusan at ito'y ikatutuwa ng buong mundo. Diyan lang tayo kasali guys pag sinabing buong mundo. Kasi nakatukoy lang talaga to sa Edom, sa Jerusalem, sa Judah, yung mga ganyan. Okay. Pero pag binanggit na yung buong mundo, syempre kasama na tayong Pilipinas. Ezekiel chapter 35 verse 15, gagawin ko sa iyo ang ikinatuwa mong pagkawasak ng Israel na aking hinirang, wawasakin kita, bundok ng Seir, at ito ang magiging wakas ng buong Edom. Sa gayon makikilala ng lahat na ako si Yahweh. Magkakapag-anak naman yung mga yan guys eh. Diba yung panahon ni Jacob, si Esau, yung mga magkakapatid yung mga yan. Kaya magkakamag-anak talaga yan kung tutusin. Ewan ko ba bakit nag-aaway-aaway yung mga yan. Okay, pagpapalain ang Israel. Hala, mahaba yata yung 36. Okay, bahala na. Tapusin lang natin yung chapter 36 guys. Ezekiel chapter 36, pagpapalain ang Israel. Ezekiel chapter 36 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka sa kaburulan ng Israel, sabihin mo, kaburulan ng Israel, dinggin mo ang salita ni Yahweh. Verse 2, sinabi sa iyo ng kaaway ninyo na mabuti nga at ang kanilang mga kabundukan ay sakop na natin. Verse 3, kaya magpahayag ka, sabihin mong ito ang ipinapasabi ko, sinakop ng mga bansa ang kaburulan ng Israel at lubusan itong winasak. Dahil dito, pinagtawanan siya ng lahat. Verse 4, pero guys, sa generation natin, huwag tayong matuwa kung ganyang may winawasa. Kasi pare-pareho naman tayong hindi dapat pagtawanan yung mga yan. Dapat nga tumulong pa tayo na magiging ligtas lang ba ang lahat ba? Pero ito kasi si Yahweh ang may gusto ng wasakin, pero bandang huli siya rin naman ang inaayos din naman niya. Kaya nga minsan talaga sabi ko, bakit kailangan pang wasakin kung aayusin din naman bandang huli, diba? Yan nga ang pinili niyang bansa yung Israel eh. Okay, ulitin ko. Kaya magpahayag ka, sabihin mong ito ang ipinapasabi ko. Ulitin ko lang yung verse 2 guys. Ezekiel chapter 36 verse 2, sinabi sa iyo ng kaaway ninyo na mabuti nga
at ang kanilang mga kabundukan ay sakop na natin. Verse 3, kaya magpahayag ka, sabihin mong ito ang ipinapasabi ko, sinakop ng mga bansa ang kabarulan ng Israel at lubusan itong winasak. Dahil dito, pinagtawanan siya ng lahat. Verse 4, kaya ito ngayon ang sinasabi ko tungkol sa mga bundok, burol, bangin at kapatagan at mga lungsod na wasak na, naging biktima at katatawanan ng mga bansa sa paligid. Verse 5, ipinapasabi nga ni Yahweh, sa pag-iinit ang loob ko dahil sa panibugho, paliwanag kong ipinahayag ang aking galit sa mga bansa, lalo na sa Edom, sapagkat buong pagyayabang niyang sinakop ang aking bayan, hindi na niya ito iginalang, bagkus ay sinamsam ang lahat ng maibigan niya. Verse 6, kaya magpahayag ka tungkol sa Israel, sabihin mo sa mga bundok, burol, bangin at kapatagan na ako'y nagsasalita sa tindi ng aking galit dahil sa pagkutyang dinanas nila mula sa ibang bansa. Verse 7, kaya isinusumpa kong daranas din ng pagkutya ang mga bansa sa iyong paligid. Father God, huwag mo kaming isali pagka ganyan. Verse 8, kayo naman, minsan lang naman kasi tayo guys masalis dito sa Bible, tapos kung isasali pa sa sumpa not good naman, diba? So, Father God, huwag mo kami isali dyan. Verse 8, kaya naman mga bundok ng Israel, payabungin na ninyo ang inyong mga sanga at pamungahin ng sagana para sa bayan kong Israel, sapagkat uwi na sila rito. Ang ibig ko bang sabihin guys, pag pagpapala, dapat isali tayo ni Father God. Pero pagka ganyang sumpa, wag naman. Unfair naman masyado sa atin eh. Minsan lang tayo masali, tapos isasumpa pa, isasali. Yung verse 7, binabalik-balikan ko. Verse 7, kaya yung sa Ezekiel chapter 36 verse 7, kaya isinusumpa kong daranas din ng pagkutya ang mga bansa sa iyong paligid. Kaya inaano na natin guys, kinukontra na natin yan, huwag tayong isali yung bansa ba nating Pilipinas, huwag isali sa sumpa. Ayaw natin yan. Verse 8, kayo naman mga bundok ng Israel, payabungin na ninyo ang inyong mga sanga at pamungahin ng sagana para sa bayan kong Israel, sapagkat uwi na sila rito. Verse 9, ako'y inyong kakampi, bubungkalin at tatamnan ang inyong lupain. Verse 10, pararamihin ko ang iyong mamamayan, doon kayo titira sa dati ninyong lungsod at higit ko kayong pasasaganain kaysa noon. Verse 11, pararamihin ko nga ang mga tao at mga hayop. Marami ang magiging anak nila, pupunuin kita ng tao tulad nung una at higit na maraming mabubuting bagay ang gagawin ko ngayon sa iyo. Sa gayon, makikilala mong ako si Yahweh. Verse 12, ibabalik ko kayo, mga Israelito, sa dati ninyong bayan, magiging inyo na iyon at hindi na kayo magugutom. Verse 13, akong si Yahweh ang nagsasabi. Sinasabi ng mga tao na ikaw ay kumakain ng tao, kaya inagaw mo ang mga mamamayan ng ibang bansa. Verse 14, ngunit mula ngayon, hindi mo na gagawin iyon, hindi mo na uubusin ang iyong mamamayan. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Verse 15, hindi ka na kukutyain ng ibang bansa at hindi na rin hahamakin ng mga tao. Hindi ka na mga agaw ng anak ng may anak. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Ang bagong kalagayan ng Israel, Ezekiel chapter 36 verse 16, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 17, Ezekiel, anak ng tao, nang ang Israel ay unang tumira sa kanilang lupain, pinarumi nila ito sa kanilang kasamaan. Kaya ang pamumuhay nila'y kasuklam-suklam sa akin. Verse 18, at dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain, at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinuhos ko sa kanilang aking matinding puot. Kaya guys, bawal talaga sumamba sa Diyos-Diyosan. Verse 19, itinapon ko sila at pinangalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila. Verse 20, sa mga lugar na kinapuntahan nila, binigyang daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, hindi ba sila'y mga mamayan ni Yahweh? Bakit pinaalis sa kanilang bayan? Verse 21, nabahala ako dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakong kinapuntahan nila.
Verse 22, kaya sabihin mo sa Israel na ito ang ipinapasabi ko, lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyong mga Israelita, kundi dahil sa banal kong pangalan na inyong hinayaang hamakin sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo. Verse 23, ipapakita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalabas na sa harap ng mga bansa, makikilala ng lahat na ako si Yahweh kung ipakita ko na sa kanila na ako ay banal. Verse 24, titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Verse 25, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo luminis. Aalisin ko rin ang naging mancha ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Verse 20, ulitin ko yung verse 25. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo ay luminis. Aalisin ko rin ang naging mancha ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masubayan ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Verse 27, bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Verse 28, ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Verse 29, lilinisin ko ang lahat ng inyong karumihan. Bibigyan ko kayo ng masaganang ani at hindi na kayo daranas ng gutom. Verse 30, amin to that Lord. Isali mo kami dyan. Verse 30, bibigyan ko kayo ng masaganang ani at hindi na kayo daranas ng gutom. Verse 30, pamamangahin kong mabuti ang inyong mga punong kahoy at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin upang hindi na kayo hamakin ng kapwa ninyo bansa dahil sa tagutom na inyong dinanas. Verse 31, maalala rin ninyo ang inyong kasamaan at dating kasuklam-suklam na mga gawa, dahil dito masusuklam kayo sa inyong mga sarili. Verse 32, dapat ninyong malaman na ginagawa ko ang lahat ng ito, ngunit hindi dahil sa inyo. Dapat kayong mahiya dahil sa inyong kasamaan, mga Israelita. Verse 33, ipinapasabi, kasi guys, na sobrahan ng ink, kaya hindi ko gaano basa. Yung bang sinulat nating ink kahapon is makapal yung ink. Okay, verse 33, ipinapasabi ni Yahweh kapag linis ko na kayo sa inyong karumihan, muli kong patitirahan ang inyong mga lungsod at muling itatayo ang mga lugar na wasak. Verse 34, ang mga ilang na dako ay muling bubungkalin. Kapag nakita ito ng mga tao, verse 35, ay sasabihin nila, ang lugar na ito ay dating tiwangwang, ngunit ngayon parang hardin ng Eden. Ang mga lungsod na wasak at walang tao ngayon ay may nakatira na muling nakatayo at nalingid ng muog. Verse 36, kung makita nilang muli nang naitatayo ang mga guho at puno ng pananim, ang dating tigang na lupain, makikilala ng mga karatig bansa na ako si Yahweh. Akong si Yahweh ang may sabi nito at ito'y gagawin ko. Verse 37, ipinapasabi ni Yahweh, ito ang gagawin ko sa kanila, ipagkakaloob ko ang hilingin nila sa akin, paramihin ko sila tulad ng makapal nilang kawan. Ang hiling lang namin, Father God, nawa tulungan niyo po ang aming bansang Pilipinas na magiging peaceful na, maunlad at masaya. Okay, verse 38, pararamihin ko silang tulad ng mga tupang. Okay, ulitin ko yung verse 37, maganda Ipinapasabi ni Yahweh, ito pa ang gagawin ko sa kanila, ipagkakaloob ko ang hilingin nila sa akin. Amin to that, Father God. Pararamihin ko sila tulad ng makapal nilang kawan. Verse 38, pararamihin ko silang tulad ng mga tupang panghandog, tulad ng mga tupa sa Jerusalem kung panahon ng kapistahan. Sa gayon, ang mga lugar na walang nakatira ay mapupuno ng tao at makikilala nilang ako si Yahweh. Bukas na itong Ezekiel chapter 37, guys. Bye everyone. God bless.